Walang comeback na naganap, dahil ang never say die spirit ng Hinebra ay hindi nila mahagilap. Ang San Miguel ay tatlong sunod na talo ang sa kanila ay pinalasap, ang panalo sa Gin Kings ay masyadong mailap. At ang San Miguel Beermen ay didiretso na sa finals, matapos nilang walisin ang Hinebra sa kanilang serye, sa score na 94-91. Muling pinangunahan ni Benny Boatwright ang kanyang koponan, gumawa siya ng 26 points at 13 rebounds upang dalhin sa finals ang San Miguel, na hindi pa rin natatalo simula nung pumasok siya sa lineup. Ang bench ng San Miguel ay umiskor ng 29 points, yun ay nanggaling lang sa tatlong player, at ang 17 dun ay ginawa ng best player of the game na si Jericho Cruz, na bumitaw ng mga ilang mahahalagang basket sa laban. Malaki din ang naging ambag ni Marshall Lasseter sa kanilang panalo, umiskor siya ng 14 points, 8 ang kanyang ginawa sa third quarter para tulungan ang Beermen na mabura ang 8 kalamangan ng Hinebra. Ang San Miguel ay hindi na nagpatalo sa Hinebra sa kanilang labanan sa rebounds, 54-47, ang 21 ay offensive rebounds, at iyon ay na-convert nila sa 19 points. Hindi masyadong agresibo ang Gin Kings sa pag-atake sa basket, sila ay 9 na beses lang tumira sa foul line, at 6 lang ang kanilang naipasok, sila ay kumonekta ng 11 3-pointers, subalit ang Beermen ay may 13. 29 points at 8 rebounds ang ginawa ni Tony Bishop upang muling pangunahan ang Hinebra, pero ang efforts niya ay hindi pa rin sapat para bigyan pa ng isang pagkakataon ang kanilang koponan na makabalik sa serye. Umiskor ng 17 points si Scottie Thompson para punan ang puntos sa pagkawala ni Jamie Malonzo, mayroon din siyang 9 rebounds at 5 assists. Kulang pa rin ang naibigay na puntos ni Christian Standhardinger, matapos ang kanyang 9 points nung Game 2, ay 10 points lang din ang nascore niya sa kanilang do-or-die game. Maganda na sana ang pagkakalagay kay Jopeth Aguilar sa starting lineup, naghatid siya ng 12 points 8 rebounds at 4 assists, pero hindi pa rin nila kinaya ang San Miguel na kumpleto ang sandata. Matapos na ma-0 sa unang 2 laro ng serye, umiskor agad ng 5 sunod si LA Tenorio sa first quarter, para hindi na lumayo pa ang San Miguel, na bago niya ginawa yun ay lumalamang ng 8 puntos. Nakuha ulit ng Gin Kings ang isang abante sa ika-8 minuto ng second quarter nang bumitaw si Stanley Pringle ng 3, at naging 4 ang kanilang abante, subalit ang Beermen ay hindi pumayag na makontrol nila ang laro. Kinuha ng Hinebra ang unang pinakamataas nilang kalamangan sa laro na 6 na puntos. Ibinaba yun sa 3 ni Chris Ross, pero tinapatan din ni Scottie yung ginawa niyang 3. Umabot na sa 8 ang abante ng Hinebra, pero kahit anong gawin nila ay hindi pa rin nila maitawid sa double-digit ang kalamangan, nagpakawala si Marshall Lasseter ng 8 points, ang 2 ay mula sa 3-pointers. At si Boatwright naman ang sumunod na bumato ng 3 sa ikatlo at kalahating minuto ng third quarter, at ang 3 kalamangan ay muli na naman nilang hinawakan, na umabot pa sa 7 at 6 sa pagtatapos ng period. Bukod sa napag-iiwanan sila ng Beermen, ang Gin Kings ay may isa pang malaking problema, dahil si Jamie Malonzo ay hindi na makakabalik pa sa laban dahil sa natamo niyang injury sa third quarter. Ang San Miguel ay nararamdaman na kontrolado na nila ang takbo ng laro, ang kanilang distansya ay umabot na sa 11, subalit agad din yun na ibaba ng Gin Kings sa 5 puntos, 3 minuto na lang ang oras. Naghahabol na lang ng 20 segundo na lang bago matapos ang laban, ang Hinebra ay nagkaroon pa ng isang pagkakataon nang magminta si Boatwright sa kanyang 2 free throws. Subalit ang kanilang huling play ay hindi nila na-execute ng maayos, ang serye tuloy ay biglang natapos.